So what's your Beyblade take? Para sa akin, mas mahirap gamitin ng all stamina or stamina base kaysa sa mga yeah, seryoso! Cut! Oh, sige, Mamaya na kayo, pre! Respeto! test launch lang eh. Nasa event tayo. Ikaw din eh! Content mo din eh! Sige, ano ako doon? 100% agree ako doon kasi stamina player din ako eh. Pero papa-explain ko kay Noja bakit. Kasi when it comes to using stamina, yun nga, it requires a lot of tech. Una kasi, pag ako yung gumagamit, syempre, pagdating pa lang sa build, sa beats, medyo burstable kami. So, kailangan talaga ingatan yung ratchet, yung beat namin. So, pagdating pa lang, tatas pa kasi yung paa eh. Sorry guys. Liligalig nyo. So yun, when it comes to builds pa lang, yun nga, going back, stamina beats, medyo burstable. So yun nga, yun, proper tilting, tsaka yung lapag, kung saan mo ipe-place yung Beyblades mo. And then, syempre, andun din yung anticipation, yung prediction, kung saan lalapag yung Beyblade ng kalaban mo. Especially kasi ang ginagawa natin kapag attack versus stamina, ang ginagawa natin stall lang, tapos tago lang. Pero hindi kasi nagiging effective yun eh. Depende pa rin talaga sa matchup yung mga ganong techs. Pero yung sa akin kasi yun nga, may mga ginagawa akong early contact or nililikuran ko yung mga attack. Depende kung tama man yung maging prediction o hindi. Pero para sa akin, yun nga, mas komplikado gamitin yung stamina build, stamina base, kaysa sa mga attack. Sorry sa mga attack users dyan, pero nag-a-attack din ako. Pero yun nga, ang challenge ko sa mga all attack users, try nyo mag-stamina, all stamina deck. Tapos tignan natin para makita nyo din kung gaano kahirap. Hindi yun hindi yun atake Pero ang sa akin lang, sa akin po, okay, ito kasi nagre-react eh. Para sa akin lang po, as a stamina player, mas mahirap po yun kaysa dun sa mga natatanong ko na attack users. Pero mahirap din mag-attack. Bawi. Pero mahirap talaga mag-stamina, yun lang. May controversial na itatanong sa'yo. Ano masasabi mo sa mga players na sinasabi na, uy, kaya lang naman magaling to sa stamina kasi Hasbro yung ginagamit? Well, it's part of the game. Ako wala akong problema kung Hasbro o Takare. Sa Takara, kaya ko din mag-all stamina. It's just the tech lang talaga, okay? Na kumbaga, yung Hasbro kasi binili namin ba't di namin gagamitin, di ba? When it comes to casual. So, It's part of the game. So valid yun, pero yun nga, parang plus na lang sa amin yun kasi mas kailangan namin yun, okay? Para, alam mo, maprotektahan yung mga paa namin, mga bilugan naming paa. So ako, kung sasabihin nyo ang Hasbro user, okay lang. Thank you! Same. Diba? It's part of the game, guys. Part of the game, guys. Nandiyan naman yung rules. Depende naman kung saan kang lugar maglaro. Pero yun, kasi as a stamina player din, 100% agree din talaga ako dito. Pero no hate sa lahat ng attack players. Nakakatakot kasi silang kalaban din. Lalo na ang daming ripcord users. Tapos, makikita natin mga snipers, shotgunners. Tapos, tiyan mo, yung mga karamihan na sikat na players natin is mga attack users. Diba? So, ayun, mabuhay mga stamina players. May kilala ako mga attack players, kaso hindi sila talaga mga, sila Zyric, yung mga, sila Nasser, sila Air James, yung mga, nasa mid-tier. Ang kukulit nyo hindi, magagaling yung mga yan. Pero dun kay Zyric, sino ba yun? Wala si Zyric. Ayan. So may marami din talaga na attack players na kikita namin na talaga namang delikado, especially kapag yung gamit na nila. Pero rewarding din sa amin na kunyari yung Spirit Bane nila, tapos naprotektahan namin yung sarili namin. Yes, it's just 1 point, pero alam mo yun, iba yung ginhawa pag naka-survive ka dun sa attack niya. Sipin mo yung mga Drunbuster na full attack talaga. Doon takot na takot kami doon sa mga ganun. Ayun, lalo na ngayon, Shark Scale Hover. Parang walang deck na wala yung dalawang yun. Or kahit isa man lang doon. Nakakatakot din eh. At the end of the day, player game pa rin naman. Beyblade is a hobby naman that anyone can enjoy. So yun lang, that's our take for today. Hey, peace.